Isang magandang umaga ang ipinapaabot sa lahat, mga kapatid namin, mga bisita, kaya din mga Bible study, at mga kapatid din namin na nakaka-tie up ngayon sa Zoom. Malugod kayong tinatanggap sa ating pagpupulong sa umagang ito. Bilang pagpapasimula, ninanyayahan ng lahat na nandito sa Kingdom Hall kung kumbinyente sa inyong mga kalagayan na tumayo habang ating inaawit ang awit bilang 9. Song number 9. Ito ay may temang si Jehovah ang ating hari. Hango ito sa awit, Kabanata 97, ang talata ay 1. Tayo ay makakapakinig ng isang napapanahong paksa. Ang paksa na mapapakinggan natin sa umagang ito ay may temang mahalaga sa Diyos ang pananaw mo sa awtoridad. Papahayag ito sa atin ni Brother Joven Haruda mula sa Novaliches Congregation. Habang papalapit ang wakas ng sanlibutan ito sa kinubuhayan natin ngayon ng mga huling araw, ang kawalang-galang sa otoridad ay patuloy na lumalaganap. Nakikita natin yan ngayon, Ibinapahayag nila yung kanilang kawalang-galang sa otoridad sa pamamagitan ng pagpoprotesta sa mga gobyerno, mga tagapamahala, mga estudyante na lumalaban sa mga teacher, mga anak na masuwayin sa magulang. Kitang-kita natin ngayon yan. Ang kawalang-galang ng mga tao sa iba't ibang uri ng awtoridad. Ginagawa nila iyan, dahil may mga ilang kadahilanan, may mga ilang silang rason kung bakit nila ginagawa yan. Sa katunayan, sinabi yan ng Biblia mismo ang ilang mga dahilan. Tingnan ninyo yung Kawikaan 29:2. Kita po ninyo yung mga ilang mga rason nila kung bakit nila ginagawa yon. Binanggit dito na kapag masama ang namamahala, dumaraing ang bayan. Totoo, no? Nababalitaan kasi natin ng ilang mga pag-abuso ng mga nasa otoridad, kaya marami ang nawawala ng paggalang sa otoridad. Pero tayo, iba sa kanila. No? Ganito ang sabi ng Biblia sa atin. Ito ang turo sa atin ng kasulatan. Kawikaan 24:21. Paano natin dapat tingnan ang mga nasa otoridad? Tingnan natin. Basahin natin. Kawikaan 24:21. Ganito ang sabi. Anak ko, matakot ka kay Jehovah at sa hari at huwag kang makisama sa mga rebelde. Kita natin, Maliwanag ang tagubili ng kasulatan sa atin na dapat nating igalang ang mga awtoridad na nakatataas sa atin.
Meron tayong magagandang mga dahilan. Bagaman yung mga lumalaban sa otoridad, may mga kanya-kanya silang mga dahilan, pero tayo may magagandang dahilan kung bakit dapat nating igalang ang otoridad. Pag-usapan natin ang ilan. Ang unang-unang dahilan ay pag-ibig. Pag inisip-isip natin, ano ba ang koneksyon ng pag-ibig at saka paggalang sa otoridad? Kuha tayo ng paglalarawan. Imagine natin, miyembro tayo ng isang hukbo, ng mga sundalo. Di ba ang tagumpay at kaligtasan ng isang hukbo, ng mga kasama sa mga hukbo, ay nakasalalay sa kung paano sumusunod ang mga sundalo sa kanilang CO, yung commanding officer. Di ba? Kaya, kung hindi susunod sa kaayusan at patakaran, ang isang miyembro ng sundalo, sigurado, ipapahamak niya at maapektuhan ang kanyang hukbo, mga nganib ang hukbo. Sa Biblia, si Jehovah inilarawan din na Jehovah ng mga hukbo. So, ibig sabihin, may mga sundalo si Jehovah. Mga makapangyarihang mga anghel sa langit, mga hukbo yan ni Jehovah. At ang mga lingkod ni Jehovah dito sa lupa, inilarawan din na kanyang mga hukbo. Kaya sa spiritual na diwa, tayo ay mga hukbo ni Jehovah, kasama sa hukbo ni Jehovah. Kaya kung ang isa sa mga lingkod ni Jehovah maghihimagsik, ulalaban, magre-rebelde, maapektuhan halimbawa, yung kongregasyon. So, kung mahal natin ang mga kapatid, ayun, nakita na natin yung connection, Kung mahal natin ang ating mga kapatid, igagalang natin ang otoridad kasi ayaw nating maapektuhan ang mga kapatid. Sa loob din ng pamilya, ganun din, Kapag kung mahal natin ang bawat miyembro ng ating pamilya, igagalang natin ang otoridad. Kaya nakita natin yung connection ng pag-ibig at paggalang sa otoridad. Isa pang magandang dahilan kung bakit natin iginagalang ang otoridad dahil ito ay para sa ating kapakanan din. Tayo mismo ang mapapabuti. Kapag ang mga anak masunuri sa mga magulang, masaya ang pamilya. Ang kongregasyon, kapag ang bawat miyembro ng kongregasyon ay ginagalang ang otoridad, ang kaugnayan natin kay Jehovah hindi masisira at talagang magiging mapayapa ang kongregasyon. Ganon din, yung sekular na mga otoridad, kapag ginagalang natin, tayo mismo ay napoproteksyonan. Dinakita natin kung bakit napakahalaga na dapat natin igalang ang mga nakatataas na mga otoridad. Isa pa, inilagay sila ni Jehovah diyan para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Kaya nakita na natin kung bakit dapat nating igalang ang nakatataas na otoridad. Ngayon, paano natin ito ipapakita? Dahil pag-usapan natin ang ilang mga larangan. Unahin natin ang paggalang sa loob ng otoridad, sa loob ng pamilya. Alam natin na si Jehovah ang naglagay ng kaayusan yan. Siya ang nagsaayos ng kaayusan ng isang pamilya. Siya ang pinagmulan nito. Kaya isinaayos ni Jehovah yan sa paraang ang lahat ng bawat miyembro nito ay makikinabang. Titingnan natin ang perpektong halimbawa ng ating Panginoon Jesus kung paano ito ipapakita. Alam naman natin, ang bawat miyembro ng pamilya ay binubuo ng ama, asawang lalaki, asawang babae, at mga anak. Ngayon, paano natin ito ipapakita? Pag-usapan natin ang halimbawa ng ating Panginoon Jesus. Tingnan natin kung paano natin siya matutularan. Unahin natin para sa bahagi ng mga asawang lalaki. Paano dapat ipapakita ng asawang lalaki ang kanyang paggalang sa otoridad? Bagaman ang mga asawang lalaki ibinigyan ng isang antas ng otoridad. Tingnan natin ang halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Tandaan natin, mga asawang lalaki, ang bigay Diyos na otoridad o pagiging ulo sa loob ng pamilya ay atas mula kay Jehovah. Kaya meron tayong mas mataas na otoridad sa atin. Kaya paano dapat pakitunguhan ng mga asawang lalaki ang kanyang mga asawang babae, yung buong sambahayan? Tingnan natin ang halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Jesus ay inilarawan sa kasulatan bilang isa na mahinahong loob at mababa ang puso. Imagine kung paano nakitungo si Jesus sa kanyang mga alagad noon. Kapag may problema, kumikilos siya kaagad. Sinusolusyonan niya ang mga suliranin kaagad. Kapag kinakailangan ng payo, maibigyan niyang pinapayuhan ang kanyang mga alagad. Kahit na paulit-ulit, yung mga pagkakamali ng mga alagad, lagi niya silang itinutuwid sa maibiging paraan ng paulit-ulit. Kahit kailan, hindi niya man lang ipinahiya ang kanyang mga alagad. Hindi niya sila sinigawan. Kundi, anong ginagawa ng ating Panginoong Jesus? Lagi encouragement. Ini-encourage niya ang kanyang mga alagad at mahabagin siya. Kaya matutularan ng mga asawang lalaki ang ating Panginoong Jesus sa pagkaulo kapag iginagalang din niya
ang kanyang asawa. Napakaganda ng payo ng unang Pedro 3:7, no, sa mga asawang lalaki. Paano dapat pakitunguhan ng mga asawang babae, ang kanilang mga asawang babae. Sabay, pakikitunguhan sila kagaya ng isang mahinang sisidlan, pinaparangalan. Paano may papakita ng mga asawang lalaki yon? Halimbawa, kapag gumagawa ng mga desisyon, maliliit o malalaki. Siyempre, decision making, pag-uusapan ng mga asawa yan, ng mag-asawa. No, maliliit at malalaki. Pinaparangalan ng mga asawang lalaki ang kanilang mga asawang babae kapag pinakikinggan din nila yung kanilang mga opinyon, yung damdamin. Handa niyang pakinggan at isaalang-alang yan. Siyempre, bagaman yung final decision, siya ang gagawa nun. Pero mahalaga na isaalang-alang din niya yung kapag gumagawa ng mga desisyon, lalo na kung makakaapekto yun sa pamilya. Nakita natin, kung paano ipakikitunguhan ng mga asawang lalaki ang kanilang mga asawang babae. Isa pa, nasa atin ang pananagutan na maglaan ng pangangailangan ng ating mga asawa at pamilya, lalo na sa espiritual. Kaya handa tayong magsakripisyo para ilaan ito sa mga asawang lalaki. Kaya tayo may pananagutan sa pagtuturo at paglalaan ng espiritual sa ating mga pamilya. Linaw, kung paano papakita ng mga asawang lalaki ang paggalang sa kanilang mga asawa sa paggamit ng bigay Diyos na autoridad. Ngayon, sa mga asawang babae naman, pag-usapan naman natin kung paano igagalang ang autoridad sa loob ng pamilya. Tingnan natin ulit ang napakagandang halimbawa ng ating Panginoon Jesus. At meron ding isang halimbawa, negative, na hindi naging mabuting halimbawa sa kasulatan, pag-usapan din natin. Ang halimbawa ni Eva, na ibang-iba sa saloobin ng ating Panginoon Jesus. Tingnan natin, ano ba yung saloobin ni Eva? Alam naman ni Eva, na si Jehovah nagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ni Adan. Inilagay si Adan bilang ulo sa kanila, sa sambahayan, ulo ni Eva. Kaya pag nagbibigay si Jehovah ng mga tagubilin, si Adan ang naghahatid nun kay Eva. Kaya lang, anong ginawa ni Eva? Gaya naman ang alam natin, hindi siya nakinig sa mga tagubiling yun, kundi gumawa siya ng desisyon. Ang tawag doon, kapangasan. Nagdesisyon siya para sa kanyang sarili. Mas pinakinggan niya ang ibang tinig. Ayun, nararanasan natin ngayon ang hindi magandang epekto sa katauhan, nararanasan yan. Kaya siya ay naging pangahas. Ano yung hindi ginawa ni Eva nung siya ay tinutokso ni Satanas doon sa halamanan ng Eden? Ang hindi niya ginawa, hindi man lang siya kumonsulta sa kanyang asawa bago gumawa ng desisyon. Kaya masaklap ang kinalabasan, ang naging resulta. Kaya paano matutularan ng mga asawang babae ang ating Panginoon Jesus? Nakabaligtaran ni Eva. Si Jesus, siya ay lubusang nagpasakop sa kanyang ulo, ang Diyos na Jehovah. Sa kasulatan nga, inilarawan ng ating Panginoon Jesus na kahit kailan, hindi man lang sumagi sa isip niya na agawin ang pagka-Diyos, maging kapantay man lang ng Diyos. Nung naging hari na siya, inilagay siya sa napakataas na posisyon. Kahit kailan, hindi pa rin na sumagi sa isip niya yon na agawin ang pagiging Diyos, yung maging kapantay man lang ni Jehovah, kundi mapagpakumbaba pa rin siyang nagpapasakop sa kanyang makalangit na Ama, ang kanyang ulo, ang Diyos na Jehovah. Kaya makakabuti para sa mga asawang babae na tularan ng halimbawa ng ating Panginoon Jesus. Paano? Yan. Halimbawa, kuha tayo ng isang sample. Hindi natin mapag-uusapan lahat yan kasi limitado ang ating oras. Halimbawa, lumalapit sa inyo ang inyong mga anak. Gustong gawin ng isang bagay. Tapos hindi pa ninyo napag-usapan yon. May tendency na, sige, ako nang bahala. Baka ganun yung tendency natin, Ako nang bahala sa tatay mo. Sige, kakausapin ko na lang siya. Pero hindi pa pala napag-usapan iyon. Kaya mas makakabuti na itanong, nagpaalam ka na ba sa papa mo? Ayan. Tapos ito pa yung napakagandang payo nito. Hindi dapat kontrahin ng asawang babae ang kanyang asawa sa harap ng kanilang mga anak. Di ba napakagandang payo, Kasi may epekto yun sa kanilang mga anak. Kapag nakikita ng mga anak na hindi gumagalang sa authority ang kanilang mga asawang babae. Ngayon, halimbawa naman, gumawa ng mga desisyon, tapos hindi nyo gusto. Napag-usapan nyo, sinaalang-alang, discuss nyo yung mga desisyon, pero hindi nyo gusto. Ano yung payo? Bagaman ang asawang babae ay mayroon ding autoridad,
inaasahan na makikipagtulungan siya at susuporta. No? May tendensiya kasi na, eto, mas tama itong nasa isip ko, tingnan mo, papatunayan ko sa iyo. So, sa halip na maging ganon, eto, handa natin suportahan yun para maging matagumpay. Kasi alam mo kalalabasan kapag ka nagiging parang paligsahan, di ba? Nauuwi sa hindi magandang resulta yun. Di ba? Kadalasan nagiging nagtatalo. No? Kagaya naalala natin yung video nung nakaraang mga service meeting, nung midweek meeting. Kaya inaasahan na susuportahan ng kanilang mga asawang lalaki. Sa ganung paraan, iginagalang ng mga asawang babae ang autoridad sa loob ng pamilya. O sa bahagi naman ng mga anak, pag-usapan naman natin kagad, no? Paano matutularan ng mga anak ang ating Panginoong Hesus sa pagpapakita ng paggalang sa autoridad. Nung nandito sa lupa ang ating Panginoong Hesus, meron tumayong mga magulang niya, sina Jose at Maria. No, hindi sila perpekto, kagaya ng ating Panginoong Hesus, pero ito, ang maganda. Kinilala ni Jesus na sila ang inatasan ni Jehovah na mag-alaga sa Kanya. Tingnan ninyo mga kapatid, maraming mga kabataan dito, no? Lucas 2:51, tingnan po ninyo ang sinabi dito. Nasa bandang kalagitnaan, di natin mababasa ng buo yan. Nakita nyo? Sa gitna, at patuloy siyang naging masunurin sa kanila. O imagine, no? Ang ating Panginoong Hesus, perpekto. Alam naman niya kung saan siya nagmula at alam niya yung katayuan ng kanilang mga magulang. Pero ito, talagang naging masunurin ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, paano matutularan niya ng mga anak? Halimbawa, sa paaralan. Hindi nakikita ng mga parents, lagi ang mga anak, no, sa paaralan, di tayo nakikita lagi doon. Pero paano kung halimbawa, merong pinagagawa ang mga kaklase ninyo, o kaya mga kalaro kahit sa labas, na hindi kaayon ng kalooban ni Jehovah. Halimbawa, yung pagdodroga, paggamit ng tabako, sigarilyo, o kaya yung pornography, no, sa mga gadget. Handa ba nating tanggihan yun? Kahit hindi nakikita ng ating mga parents. Napakaganda kung tutularan ng ating mga kabataan ang ating Panginoong Hesus. No? Imagine ninyo, kapag naging masunurin kayo sa lahat ng pagkakataon, sinong mapapasaya? Unang-una na, ang Diyos na Jehovah. Pangalawa, ang inyong mga parents. Kasi naging masunurin kayo. Naalala ninyo yung mga kabataan doon na dinala sa Babylonia, di ba? Malayo sila sa mga parents, pero naging masunurin sila. At nagkaroon ng magandang resulta. Kaya pag ang pagiging masunurin, nagkakaroon ng magandang resulta yun. Alam natin na sinasabi ng kasulatan na kapag ang mga anak ay naging masunurin, mas napapabuti sila at nagiging mas mahaba ang buhay. At pinakamahalaga sa lahat, syempre, napapasaya si Jehovah. Di naging malinaw na, no? Kung paano ipapakita ng mga anak, ng bawat miyembro ng pamilya ang paggalang sa autoridad at ang paggamit ng bigay Diyos na antas ng autoridad. Pag-usapan naman natin ang ikalawang larangan, ang nakatataas na mga autoridad. Paano natin, ano yung dapat na maging saloobin natin, kaisipan natin sa kanila? Titingnan natin, Roma 13:1-2. Basahin natin. Roma 13:1-2. Ang bawat tao ay dapat magpasakop sa nakatataas ng mga autoridad dahil walang autoridad na hindi nagmula sa Diyos. Ang Diyos ang naglagay sa mga ito sa kanilang posisyon. Kaya ang sino mang kumakalaban sa autoridad ay kumakalaban sa kaayusan ng Diyos. Ang mga kumakalaban dito ay magdadala ng hatol sa kanilang sarili. Ang linaw ng utos, no? Ng tagubilin sa atin. Igalang ang mga nakatataas ng mga autoridad. Estado yung tinutukoy dyan, no? Autoridad ng mga gobyerno, mga tagapamahala ngayon sa sanlibutan. Nung isinulat ni Apostol Pablo ito, ang autoridad na umiiral noon, yung Roma, no, sa ilalim ng mga ang pinuno noon, mga Caesar, yung mga emperador. At ang emperador noong panahon na yun, si Nero. No? Sa record pa nga, malamang si Nero pa nga ang nagpapatay kay Apostol Pablo. At hindi mabuti ang reputasyon ni Nero bilang tagapamahala noon. Pero tingnan ninyo, napansin ninyo sa loobin ni Pablo, siya mismo ang humihimok sa mga Kristiyano na dapat igalang ang mga nakatataas na otoridad, anuman yung kanilang mga reputasyon. Siyempre, hindi naman si Jehovah ang naglagay niyan. Pinahintulutan niya sila na umiral. Inilagay niya sila
sa kanilang mga posisyon o hangganan, kung hanggang saan lang sila. Kaya yung tinatawag na relatibo. No? So may mga hangganan yan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit dapat nating igalang ang mga otoridad na ito. Tingnan po ninyo, Roma 13, yan pa rin, no? Sa Kabanata 13, talata 3 at 4, tingnan po ninyo yung dahilan kung bakit dapat natin sila igalang. Nakita ninyo, sa bandang huli dito sa verse 4, dahil may kapangyarihan itong magparusa gamit ang espada. Yan ang isang dahilan kung bakit dapat sila igalang. Kasi binigyan sila ng autoridad na magparusa sa mga kriminal. Yan pala. No? Kaya sa isang antas, nakakapigil sila sa mga kaguluhan at krimen. Diba? Kasi meron silang autoridad na magparusa. Nakita na natin yun, yung dahilan kung bakit dapat silang igalang. Ito po yung pangalawa. Talata 5, tingnan ninyo. Yung dahilan kung bakit dapat natin igalang. Nakita niyo yan? Dahil sa ating konsensya. Gusto nating maglingkod kay Jehovah, taglay ang malinis na budhi o konsensya. Isip-isipin, kung tayo ay kilalang mga individual na manlalabag batas, tapos naglilingkod tayo kay Jehovah, di ba? Gusto natin maglingkod kay Jehovah ng malinis ang ating konsensya. Ayan. Ito pa ang dahilan kung bakit dapat natin igalang ang otoridad. Tingnan po ninyo, yung mga serbisyong ibinibigay ng mga nasa autoridad, yung estado, yung mga tagapamahala mismo, di ba? Andyan yung mga public schools, ano pa, mga bombero, supply ng tubig, kuryente, mga kalsada, transportasyon, marami pa ng mga paglilingkod na ginagawa o serbisyong ibinibigay ng mga autoridad. Di natin may isa-isa lahat yan. So, dahil dyan, nakikinabang tayo. Diba? Kaya kailangan natin tayong maging masunurin sa kanila at igalang. At paano pa natin may papakitang paggalang sa kanila dahil doon sa mga serbisyong binibigay nila sa atin? Tingnan po ninyo yung talata 6 at 7 kung bakit, kung paano natin may papakita. Ayun, ina-expect sa atin na magbabayad tayo ng buwis. Ayun, tama, no? Ibinabayad natin ang para sa kanila. Tapat tayo, no? Hindi natin dadayain ang mga buwis. Honest tayo na magbabayad ng buwis. Kapag kailangan natin kumuha ng mga lisensya, kino-comply natin yung mga requirements. Para sa pagnenegosyo, sinusunod natin yan. At nagbabayad tayo ng kaukulan para sa kanila. Ayan. Okay, sa pandahilan kung bakit dapat natin igalang ang authority. Kapag tayo ay kilala bilang mga saksi ni Jehovah na masunurin sa mga batas, sinong napaparangalan? Si Jehovah. Nasusunod natin yung Mateo 5:16, di ba? Nagpapasinag tayo ng liwanag. Nagdudulot yun ng karangalan kay Jehovah. Itong mga saksi ni Jehovah ay masunurin sa mga batas. Napaparangalan si Jehovah. Naluluwalhati si Jehovah. Naging malinaw na sa atin kung bakit dapat natigalang ang mga nakatataas na mga autoridad. Bagaman pinahintulutan sila ni Jehovah, nilagay sila sa kanilang mga limitadong mga posisyon na yon, dapat pa rin natin silang igalang. Pag-usapan natin ng ikatlo at pinakamataas na autoridad. Dito tayo, Awit 83:18. Sino yon? Ang Diyos na Jehovah, ang kataas-taasang autoridad. At bilang kataas-taasang autoridad, ginagamit ni Jehovah ang kanyang autoridad sa paraang makakabuti para sa lahat, para sa kapakinabangan ng kanyang sakop. Kahit nga hindi mga sakop, no? Hindi mga lingkod ni Jehovah, nakikinabang sa paggamit niya ng autoridad na ito. Kaya dahil si Jehovah ang kataas-taasang autoridad, ang pinakauna sa pagsunod sa lahat ng iba pang mga autoridad, ang susundin natin, yung autoridad ng Diyos na Jehovah. Kasi yan ang absolute, pinakamataas na autoridad. Paano kung nagkaroon ng conflict? Halimbawa, salungatan sa pagitan ng autoridad ng Estado at autoridad ni Jehovah. Halimbawa, kuha tayo ng sample. Meron silang ipinagagawa at hindi ipinagagawa sa atin na labag sa kahilingan ni Jehovah. Anong gagawin natin? Halimbawa, dito sa record ng Daniel 3:16-18, merong ipinagagawa ang si Nabucodonosor sa mga kabataang Hebreo noon. No, yung sambahin, yung itinayo ni Nabucodonosor na imahen. Pero dahil si Jehovah, yung kanilang loyalty ay na kay Jehovah, hindi nila sinunod yun. Yung pinagagawa sa kanila, sapilitan pa, nangangalib pa ang kanilang buhay. No? Kaya handa ba nating tularan ang mga
Hebreong iyon. Kung halimbawa naman, merong hindi pinagagawa sa atin, kagaya ng unang siglong mga Kristiyano, pinipigilan sila na mangaral. Handa ba tayong manindigan, kagaya ng mga alagad noon? Susundin namin ang Diyos bilang tagapamahala sa halip ng tao. Pinipigilan na mangaral, maglingkod kay Jehovah. Siyempre, alam natin, si Jehovah ang kataas-taasan, handa nating sundin ang utos ng Diyos sa halip na ang mga tao. Pero sa kabilang banda, tandaan natin mga kapatid, hindi ibig sabihin na nagre-rebelde tayo sa kanila. Yan ang tandaan natin. Di lang natin sila sinusunod kapag labag sa kahilingan ni Jehovah, naninindigan lang tayo sa panig ng Diyos na Jehovah. Kuminsan nga, di ba, kinakailangan pa sa mga korte, pero ginagawa natin yun, nagtatanggol tayo ng ating pananampalataya, taglay pa rin ang paggalang sa mga sekular na mga autoridad. Ayan. Kapag kaharap natin yung mga autoridad ng tao, kapag aktual na kaharap natin sila, ginagalang natin sila, nahahalata yan sa mga pagsasalita natin at pagkilos. Di pag-usapan naman natin ang sa loob ng kongregasyon, paano natin may papakita ang paggalang sa kataas-taasang autoridad. Dito, sa loob ng kongregasyon. Hebreo 13:17. Kita po ninyo? Basahin po natin. Hebreo 13:17. Maging masunurin kayo sa mga nangunguna sa inyo at maging mapagpasakop dahil patuloy nila kayong binabantayan at isinasaisip na mananagot sila para magawa nila ito ng masaya at hindi nagbubuntong hininga dahil makapipinsala ito sa inyo. Kita natin yung tagubilin sa atin sa loob ng kongregasyon, ine-expect na igagalang natin yung mga nangunguna sa loob ng kongregasyon. Bahagi yun ng pagpapasakop sa kataas-taasang autoridad. Sino ba yung inilagay ni Jehovah sa loob ng kongregasyon na manguna? Unang-una na yung governing body, di ba? Sa panahon, nagbibigay ang lupong tagapamahala ng mga tagubilin, pinapadala sa kongregasyon, binabasa. Agad-agad tumutugon tayo, Sa loob ng kongregasyon naman, may mga lokal, mamibigin tayong mga elder, mapagmahal na mga elder na nangangalaga sa atin, at may mga kaisan, sinusunod natin ng mga tagubilin galing sa kanila. Kumisan pa nga, di ba? Dahil nagbabantay sila para sa ating kapakanan, kinakailangan pa nga nila tayong payuhan. Kapag may bigyan nila tayong pinayuhan, handa nating tanggapin yon. Hindi tayo nagdaramdam kasi alam natin na para sa ating kapakanan ang mga tagubiling ibinibigay nila at mga payo. Pero baka maisip-isip natin, mga elder, mga hindi naman din perpekto. Totoo naman, Hindi sila perpekto. May minsan, aktual pa nga, nakakitaan natin sila ng ilang pagkakamali. Pero nagiging dahilan na ba yun para maghimagsik tayo laban sa kanila? Laban sa autoridad ni Jehovah? Tingnan natin. Yung sa loobin yung kaisipan ni Jehovah, kung ano yung damdamin ni Jehovah sa bagay na iyon. Naalala ninyo nung panahon ni Moises, may mga ilang kamag-anak siya na lumaban kila Moises, Sila Korah, Datan, Abiram. Tingnan natin yung naging damdamin ni Jehovah. Sa bandang huli dito, ng bilang 26:9, makikita ninyo diyan kung anong tingin ni Jehovah doon, nung aktual na nilabanan nila, sila Moises at Aaron. Kasi may mga dahilan din sila Moises, sila Korah, kung bakit nila ginawa yon. Kasi ang pinuntiryan nila si Aaron noon, kamag-anak ni Moises, nabigyan ng autoridad, mga kamag-anak ni Moises. Pwedeng iba-iba, Ano man ang dahilan nila, pero ito ang naging damdamin ni Jehovah. Tingnan ninyo, bilang 26:9, sa bandang huli, nakita po ninyo diyan, nang magrebelde sila kay Jehovah. Kaya nilabanan nila si Moises at Aaron, nagrebelde sila, aktual na pagre-rebelde pala iyon kay Jehovah. Kaya sa loob ng kongregasyon, ayaw natin na magrebelde laban kay Jehovah. Hindi nagiging dahilan yung pagiging hindi perpekto ng mga elder para maghimagsik tayo sa loob ng kongregasyon. Ayan. So naging malinaw, At kapag sumusunod tayo, ginagalang natin ang autoridad sa loob ng kongregasyon, imagine ninyo yung magiging resulta. Ang kongregasyon magiging masaya. At mga kapatid, maligaya na naglilingkod ng nagkakaisa sa loob ng kongregasyon. Ayan. Naging nakita na natin kung paano ipapakita ng bawat isa ang paggalang sa autoridad sa loob ng pamilya na si Jehovah nagsaayos, pinahintulutan ng mga tagapamahalang autoridad na umiral, pero sa isang antas, inaasahan sa atin na magpapakasakop dito at ang kataas-taasang autoridad ng Diyos na Jehovah. Lagi nating tandaan, ang autoridad ni Jehovah ang mananatili magpakailanman kahit doon sa bagong sanlibutan.
At alam naman natin na si Jehovah ay nagtatag ng mesyanikong kaharian na umiiral na ngayon. Ang tagapamahalang inilagay niya dito, ang hari dito ay ang ating Panginoong Hesus. At ano ang gagawin ng kahariang ito? Ng kaharian na itinatag ni Jehovah, Daniel 2:44. Alam naman natin na yung mga tagapamahalang umiiral ngayon sa daigdig ay pansamantala lang at malapit nang alisin ito ng tagapamahala na itinatag ni Jehovah, nung kahariang itinatag ng Diyos na Jehovah. At kapag nangyari na yun, no, mangyayari kasi yun, Armageddon, aalisin ang lahat ng tagapamahala ng tao at iiral ang yung pamamahala, no? Mesyanikong kaharian na ang iiral dito sa lupa. 1,000 taon yun na mangyayari. Ang tawag din dyan, paghukom, no? Araw ng paghukom. Imagine natin ang mangyayari, ang kalagayan ng daigdig kapag ang kaharian na ng Diyos ang umiiral dito sa lupa. Tingnan ninyo, ang ilan sa mga iiral, no? Mga sa bagong lupa. Awit 72:7-8. Nakita ninyo? Kapag dumating yung panahon na yan, iiral na ang tunay na kapayapaan na napakailap ngayon. Awit 72:12-14. Yung katarungan kasi, karaniwan nakakamit lang ng mga mas mayayaman o ng matataas sa lipunan. Pero lahat, yung tunay na katarungan ay matatamasa ng lahat. Talata 16, nakita ninyo yan, talata 16, kasaganaan. At napakarami pang mga pagpapala sa ilalim ng mesyanikong kaharian doon sa bagong sanlibutan. Diba? Na-imagine natin, isip-isipin yung magiging buhay natin sa ilalim ng mesyanikong kaharian na yan. Kaya lang doon sa bagong sanlibutan, mayroong mawawalan ng trabaho. Kasi lahat ng mga taong mabubuhay doon ay magpapasakop sa autoridad ni Jehovah. Sino yung mawawalan ng trabaho? Yung mga pulis. Mawala na sila ng trabaho doon sa bagong sanlibutan. Kasi lahat ng mga naandun ay lubusang igagalang ang kaharian at autoridad ni Jehovah. At sa panahon ng 1,000 taong paghahari na yan ng ating Panginoon Hesus, kapag naibalik na ang lahat, perpekto, no, na ang mga tao doon sa bagong sanlibutan, ang gagawin ng ating Panginoon Hesus, yung autoridad na ibinigay sa Kanya, unang Korinto 15:28, isasauli na yan ni Jesus sa Diyos na Jehovah. Ibibigay na ang kaharian kay Jehovah para si Jehovah na ang lahat para sa bawat isa. Ayun, lubusan ng magiging si Jehovah ang tagapamahala para sa buong sangkatauhan, buong universo. Kaya ngayon pa lang, naisip-isip na ba natin mga kapatid, gusto ba nating mabuhay doon sa bagong sanlibutan sa ilalim ng pamamahala ni Jehovah? Ngayon pa lang mag-practice na tayo. Sanayin na natin ang ating mga sarili at matuto na magpasakop sa otoridad ni Jehovah. Dahil maaari tayong mabuhay sa ilalim ng nakagiginhawang pamamahala ng Diyos magpakailanman. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat, Brother Haruda, sa nakapagpapatibay na pahayag. Tinulungan tayo nito na maunawaan ang gusto ng Diyos na Jehovah na igalang natin ang otoridad na pinahintulutan niyang umiral. Muli, maraming salamat sa pahayag na yon. Nanyayanan na lahat na manatili sa inyong mga upuan habang pangunahan sa atin ang pagtalakay sa Magasingang Bantayan ni Brother Rodolfo Ongkinko. So tayo ay nasa ikalawang bahagi ng ating pulong pagkatapos tayo magnabang sa public talk. Pagkakataon naman nating turuan tayo ni Jehovah. At tingnan natin yung bilang 6, yung ating awiting. Angkop ito sa ating pag-aaralan. Pwede tayong tumayo kung ang sa inyong kalagayan, mga kapatid.
Araling Artikulo 19. Ito yung ating tatalakayin sa pag-aaral na ito ng Magating ang Bantayan na pantulong natin sa pag-aaral ng Biblia. No? Ang paksa niya, tularan ang tapat na mga anghel. Tapos ang teksto sa awit 103:20, temang teksto, purihin ninyo si Jehovah, lahat kayong mga anghel niya. Anong asahan natin sa ating pag-aaralan ngayong umaga? Ang sabi sa focus natin kung paano tutularan ang halimbawa ng tapat na mga anghel. Merong 4 na mapag-aralan tayo na doon natin tutularan yung mga anghel. At bantayan natin mamaya sa repaso para makita natin, nakuha natin yung mahalaga mga puntong ito at paano ito ay malaking tulong sa atin sa ngayon. No? Maraming pagkakataon tayong sumagot, pati sa Zoom. Pwedeng pasiglan namin kayo makibahagi. Taas lang kayo ng kamay. Kahit maikli lang ang sagot, hindi kailangan mahaba ang sagot para mas marami makabahagi. Lalo ito, may mga pangunahing punto. No? Pag may maraming punto na komentuhan nyo, isa lang komentuhan nyo para yung iba makasagot din. No? Maging masipag kayong magtaas ng kamay. Pag di ko kayo nakita, tuloy lang din. Makita ko kayo sa bandang uli siguro. No? Maghintay muna ako magtaas kayo bago ako tumawag kagad ng sasagot. Para may pagkakataon lahat na makibahagi. Handa na tayo sa ating pag-aaral mga kapatid. Ating paragraph reader is si Brother Aaron Trabangka. Handa na siyang basahin yung unang 2 paragraph. Nang akayin tayo ni Jehovah sa katotohanan, naging bahagi tayo ng isang napakalaki at mapagmahal na pamilya. Kasama sa pamilyang iyan ang milyong-milyong tapat na mga anghel. Pero baka maisip natin na ibang-iba tayo sa mga anghel. Halimbawa, napakatagal na nilang nabubuhay kumpara sa atin. Mas malakas din sila, mas banal, at mas matuwid kung ikukumpara sa atin na di perpektong mga tao. Pero kahit may mga pagkakaiba tayo sa kanila, marami rin tayong pagkakapareho. Halimbawa, pwede nating maipakita ang mga gandang katangian ni Jehovah gaya nila. Mayroon din tayong kalayaang magpasya. Gaya ng mga anghel, mayroon tayong kanya-kanyang pangalan, katangian, at mga responsibilidad. At pareho nating kailangang sambahin ang ating mailalang. And 2, sa unang bahagi ng tanong, anong pagkakaiba ng mga tao at ng mga anghel? Si Ethan, bumanggit ka ng isa, Ethan. Napakatagal na pong nabubuhay ng mga anghel kumpara sa atin. Ayun. Salamat. Very good. Sister Balino. Mas malakas din sila, mas banal at mas matuwid. Ayan, no? Tama, no? So, yan ang kalagayan nila. Ngayon, tingnan natin yung pagkakatulad naman natin sa kanila. Meron naman, no? Sa B, anong pagkakapareho natin at ng mga anghel? Sister De Asis. Kahit magkaiba tayo sa kanila, pwede tayong makapareha sa ginagawa nila. Halimbawa, pwede natin ipakita ang magandang katangian na gaya ang binigay ni Jehovah sa atin at makapagpasensya rin tayo o kung makapasya tayo na ang gawin ng mga anghel, pwede natin matularan ang mga katangian nila, mga responsibilidad. Kaya kailangan natin ang kapareho o kung mga ginagawa ng mga anghel, di natin magaya, pero magaya natin ang mga halimbawa nila. Okay. Bilang mo niya yung mga punto na kinimento ni Sister De Asis. So, nabanggit niya ilang mga katangian. Meron pa kayo nakitang kasama pa, nakapareho nating pwedeng gawin. Sister Kamarig. Sa mga anghel, kailangan din po natin sinasamba si Jehovah. Sinasamba din nila si Jehovah. Ayun. Kapareho nating mga namba. Sabi nga sa unang para po, kapamilya natin. Ano? Ano pa? Saan pa tayo nakakapareho? Brother Terence. Salamat, Sister Kamarig. Sa identity rin po, tulad po ng mga anghel, meron din po tayong kanya-kanyang pangalan, katangian, at mga responsibilidad. Ayun. Okay? So, hindi tayo dapat matakot na malayo-malayo sila. No? Meron tayong mga pagkakatulad. Tingnan natin, magpatuloy pa tayo rito sa paragraph 3. Dahil marami tayong pagkakapareho sa mga anghel, pwede tayong matuto at mapatibay sa magandang halimbawa nila. Sa artikulong ito,
Matututuhan natin kung paano natin matutularan ang kapakumbabaan ng tapat na mga anghel, pati na ang pag-ibig nila sa mga tao, ang pagtitiis nila, at ang pagsisikap nilang mapanatiling malinis ang kongregasyon. Salamat. 3. Anong matututuhan natin sa tapat na mga anghel? Merong 4. Magitin ng isa. Mr. Ongkingko. Yung kanilang kapakumbabaan. Okay, good. Sister Ami Relox. Ang pag-ibig po nila sa mga tao. Okay. Brother Orquino. Yung pagtitiis po ng mga anghel. Titiis din pala sila, no? Sino kaya pinag-itiisan nila? Sister Remy. Halimlim. Yung pagsisikap po nila na mapanatiling malinis ang kongregasyon. Para sila mga elder, ano? Tingnan natin mamaya kung ano ibig sabihin nun. Ano? So, yan yung 4 na gusto nating tularan. Unahin natin yung unang subtopic, mapagpakumbaba ang mga anghel. Sa paragraph 4 tayo. Mapagpakumbaba ang tapat na mga anghel. Kahit na makaranasan sila, malakas at matalino, sinusunod pa rin nila ang mga tagubilin ni Jehovah. Hindi nila ipinagmamayabang ang mga ginagawa nila sa atas nila. Hindi rin sila nagpapakitang gilas gamit ang kapangyarihan nila. Masaya nilang ginagawa anuman ang iutos sa kanila ni Jehovah, kahit pa nga hindi malaman ang pangalan nila. Tinatanggihan din nila ang mga papuring para kay Jehovah. Bakit mapagpakumbaba ang mga anghel? Dahil mahal nila si Jehovah at talagang iginagalang nila siya. Okay, so unang tanong natin, may 2 part tayo sa A. Paano naging mapagpakumbaba? Sabi kanina, mapagpakumbaba sila. Paano sila naging mapagpakumbaba? Maraming binanggit na mga punto. Banggitin ng isa. Katibayan na sila mapagpakumbaba. Doon sa ating mother's room, sino ba yan? Sister Carlos? Kahit nga po makaranasan sila, malakas at matalino, sinusunod pa rin nila ang mga tagupili ni Jehovah. Okay. Galing ano? Bihira yan, ano? Pag matalino ka, malakas ka, aba, hindi, may alam akong paraan, ano? Pero sila ay mapagpakumbaba. Very good, salamat. Anong sabi doon sa awit 103:20? Yun yung ating temang teksto, eh, no? Ano yung punto ron? Komentuhan nyo lang. Anong punto ron? Brother Limuel. Nakikinig sila sa tinig ni Jehovah. Oh, kahit sila ay napakamalakas, ano? Pangalawa, Brother Angel, tataas ng kamay. Hindi rin po nila pinagmamayabang yung ginagawa po nila sa mga atas. Yun. Yung iba, hindi, no? Kahit hindi mo tinatanong, sinasabi nila, no? Brother Alcantara, salamat, Angel. Hindi sila nagpapakitang gilas gamit ang kapangyarihan nila po. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Hindi nagpapakitang gilas sa kapangyarihan. Anong naintindihan niyo dyan? Brother Rabanes. Kapag nakita niya isang kapwa na di kaya, siya yung mangunguna. Sabihin niya, ako, mas malakas ako sa iyo. Ako nagagawa niyan. Kaya pinakikita niya na pakitang gilas niya sa mga tao. Ayun, ano. Kaya hindi ginagawa ng mga anghel yun, ano? Tapos, meron pa isa. Brother Awaaw. Masaya po nilang ginagawa yung anuman ang inuutos sa kanila kahit na hindi nalalaman yung pangalan nila. Binanggit pa nga po ron sa talababa na sa buong Biblia, 2 pangalan lang po ang binanggit doon. Si Miguel lang po at si Gabriel. Yun, hindi binanggit yung pangalan. Galing, ano? Ay, mga tao, pag napagawa nag-donate ng pader, ano? Yung isang portion sa kanila galing, ano nilalagay doon sa lugar na yon? Nilalagay yung pangalan nila, ano? Para ma-recognize sila. Pero mga anghel, hindi gano'n. Kahit na wag na silang mabanggit, ano? Basta magawa nila yung paglilingkod. Meron tayo example nun? Sister Dung? Nung nakipagbuno po yung isang anghel kay Jacob, nung tinanong ni Jacob yung kung ano yung pangalan ng anghel, tumanggi yung anghel sa bagay na yun. Ayun, ano? Ayun, isa pa. Sister Edar. Doon po sa 2 Kings 1935 na pinatay ng anghel ni Jehovah ang 185,000. Hindi binanggit ang pangalan niya. Galing, ano? So, yung isa pa, meron pa tayo nakitang panghuling punto pa na kapakumbabaan. Brother Homok, Giovanni. Tinatanggihan nila yung papuri na para kay Jehovah
ang dahilan, mahal na mahal nila si Jehovah. Oh, yun na tayo ni brother. Ano? May bali, magbigyan na natin. Ano? Kasi yung tanong doon sabi, bakit gano'n namang anghel? Bakit mapagpakumbaba sila? Basahin natin muna, awit 89:7. Sige, Sister Balino, pakisuyo. Ang Diyos ay lubhang iginagalang sa kapulungan ng mga banal. Siya ay dakila at kamangha-mangha sa lahat ng nasa palibot niya. Ano nakita natin katangian ng mga anghel dyan? Ayun, tawagin na natin si Brother Giovanni ulit. Pinapakita yung kanilang kapakumbabaan, yung paggalang nila, nandun din. At binakita talaga na mahal nila si Jehovah. Okay. Kompleto na. Salamat, Brother Giovanni. No? Sa maliwanag sa atin yan, mga kapatid. No? Ngayon, meron pa siyang example ng kapakumbabaan dito sa number 5. Tingnan natin kung paano ipinakita ng isang ulat sa Biblia ang kapakumbabaan ng mga anghel. Noong mga 96 CE, isang di pinangalanang anghel ang naghatid kay Apostol Juan ng isang kamanghamanghang pangitain. Ano ang naging reaksyon ni Juan sa nakita niya? Sumubsob siya para sambahin ang anghel. Pero pinigilan siya agad ang anghel at sinabi, "Mag-ingat ka, huwag mong gawin iyan. Isa lang akong aliping gaya mo at ng mga kapatid mo. Ang Diyos ang sambahin mo." Talagang mapagpakumbaba ang anghel. Ayaw niyang tanggapin ang karangalang ibinibigay sa kanya. Agad niyang sinabi na ang Diyos na Jehovah ang dapat nasambahin ni Juan. Hindi rin niya inisip na nakahihigit siya. Kahit mas matagal nang naglilingkod kay Jehovah ang anghel at mas makapangyarihan siya kaysa kay Juan, mapagpakumbaba siya. Sinabi niyang alipin lang din siya gaya ng apostol. Kinailangang ituwid ng anghel si Juan, pero ginawa niya ito sa mabait na paraan. Hindi niya ipinahiya ang may edad ng apostol. Malamang na inisip niyang nagawa lang iyon ni Juan dahil manghang-mangha ito sa nakita niya. Okay. May picture din tayo mamaya, no? Pakita natin. So, ang tanong natin sa 5, paano naging mapagpakumbaba ang isang anghel nang ituwid niya si Apostol Juan? Brother Alburo. Naka-record yan sa 19:10 ng Apokalipsis. Binanggit dito ng anghel na sabi na, mag-ingat ka. Huwag mong gawin yan. Isa lang akong aliping gaya mo at ng mga kapatid mo. Ang Diyos ang sambahin mo. Okay, salamat po sa punto na yan. So, anong masabi natin doon sa pagtutuwid? Paano ba itinuwid? Ano bang gustong gawin ni Juan? Ba't binababalaan siya? Anong gustong gawin ni Juan doon sa anghel na makita niya? Sister Canuto. Gusto niyang sambahin ni Juan ang iyong anghel. Ayun. So, pwedeng kagalitan ni Juan yung anghel, no? Tanda mo na. Hindi pa alam yung katotohanan. So, anong masabi niya pa rito sa ulat na ito? Paano magpakita ng kapakumbabaan doon sa picture? Tingnan natin yung picture. Doon tayo sa picture mag-komento. Tingnan niyo yung forma ng kamay ng anghel. Ano? Nung nakita niyang nakayukod na si Apostol Juan. Sige, Sister Dum. Nakita po natin na pinipigilan ng isang anghel yung si Apostol Juan na sumubsob sa kanyang paanan o sumamba sa kanya. Ayan. Kaya ay pinapakita po dyan na talagang mapagpakumbaba yung mga anghel. Kung di siya mapagpakumbaba, ano reaksyon niya? Sister Mia, henyo. Malamang yung pakpak niya nakataas, as in talagang naka-open na open. At tapos nagmamatigas pa siya na parang, kumbaga, sige, tama yung ginagawa mo. Ang galing, no? Bigyan niya ng kahulugan yung pakpak nga naman. Salamat, obserbasyon niya, no? Marami talaga yung tuturo na sa larawan, no? Brother Homok, Giovanni, salamat, Sister Mia. Nakikita din natin yung kapakumbabaan niya doon sa pagsasabi niya na kapwa tayo alipin. So, hindi niya hinahamak si Juan, kundi pinakita na pareho sila naglilingkod kay Jehovah. Hindi niya dinuktungan, no? Pero mas mataas na ako sa iyo. No? Meron mang kaduktungan ka lang. Ngayon, no? So, yung pagtutuwid, paano siya tinuwid? Papakita ng kababaang loob rin yung paraan ng pagtutuwid sa kanya. Ano kaya tono ng boses niya? Sister Ongkinko. Hindi niya ipinahiya si Juan dahil may edad na rin ito. Pero sa mabait na paraan, sinabi niya at inunawa niya na baka dahil lang daw sa manghang-mangha si Juan, kaya niya ito nagawa. Mabiglain din pala. Matanda na kasi. No?
So, may imagine ba yung tono ng boses? Samantalang sinasabi ng anghel sa kanya yun, pagkutuwid na yun? Ano kaya tono ng boses nun? Palagay niyo. Sister Jennifer, homo. Malamang po sabi niya, Juan, huwag mong gawin yan dahil pareho lang tayong alipin. Ayun, ganda, no? Salamat sa pagbigay ng tamang tono, no? Doon tayo sa... Punta na tayo sa susunod na... Basahin natin yung caption. Basahin natin yung caption doon sa pictures, artwork. Sister Bayanin. Naging mapagkumbaba ang anghel ng kausapin at ituwid niya si Juan. Okay. Matandaan natin yan. Galing, ano? So, number 6. Paano natin matutularan ang kapakumbabaan ng mga anghel? Matutularan natin sila kung hindi natin ipagyayabang ang mga nagagawa natin sa paglilingkod kay Jehovah o ipapakitang nagawa natin ang isang bagay dahil magaling tayo. Isa pa, hindi rin natin dapat isipin na mas mahalaga tayo sa iba dahil mas matagal na tayong naglilingkod o dahil sa mga pribileyo natin. Ang totoo, habang mas dumadami ang nagagawa natin sa paglilingkod kay Jehovah, dapat na mas ituring natin ang sarili natin na nakabababa. Gusto nating paglingkuran ng iba gaya ng ginawa ng mga anghel at ayaw nating mapunta sa atin ang atensyon. Ganda itong punto rito. Sabi, paano natin matutularan yung kapakumbabaan ng mga anghel? Sister Abrisa, Sarah. Kung hindi nga po natin ipagyayabang yung nagagawa po natin sa paglilingkod sa Diyos ni Jehovah at ipapakita po natin na nagawa po natin iyon, bagay niyon dahil po magaling tayo. Okay, no? Kita mo na, yan, mga study ko lahat yan, no? Oh, galing ko talaga. Oh. Baka hindi naman tigol gagawin yan. Pero kung minsan, baka meron tayong pagkasalita na para tayo nagyayabang, ano? Di ba? Gandang paalala yan, ano? Ano pa, ibang paraan? Matularan natin mga anghel. Sister Joso. Hindi rin po natin dapat isipin na mas mahalaga tayo sa iba dahil mas matagal na tayong naglilingkod o dahil sa mga pribileyo natin. Okay, parang katulad ng anghel nga, no? Kapwa alipin pa rin, ano? Meron pa kayo nakita dyan na matitirang punto? Kamusta yung Lucas 9:48? Ano yung paalala doon? Pagka tayo mas marami ng paglilingkod na ginagawa. Marami tayong nagawang mga paglilingkod sa kongregasyon, sa mga kapatid. Ano yung magandang punto na gusto itampok nun? Gusto ko yung praise na ginamit doon, no? Anong pagkakasabi ron? Yung bago Lucas 9:48. Si Brother Mario. Dapat po na ituring natin ang sarili natin na mas nakabababa kahit na marami na tayong paglilingkod na nagagawa. Okay. Gusto niyo basahin yun? Yung mismong salita na ginamit doon. Salamat sa punto rin. Sister Jael, Risitas. Yung sinabi pong ang gumagawang gaya ng isang nakabababa sa gitna nating lahat ang talagang dakila. Okay. Sister Roda, salamat Sister Jael. Ang totoo, habang mas dumadami ang nagagawa natin sa paglilingkod kay Jehovah, dapat na mas ituring natin ang sarili nating na nakabababa. Ayun. Hindi tayo tumataas pag marami tayong nagagawa, no? Alam, pababa. Sister De Asis. Salamat, Sister Roda. Kahit matagal na tayo o marami tayong nagawa, ayaw natin na ang atensyon ng mga kapatid punta sa atin. Oo nga naman, ano? So, yan yung kababaang loob. Ano pa kayo nakita, Brother Loreto? May mga pagkakataon na sinishare na isang kapatid kung kanyang nagawa ng mga paglilingkod. Ang tanong, yung ba'y pagyayabang? Paano kung ang intensyon mo ay palakasin yung kausap mo na siya magsigasig din sa paglilingkod sa Diyos ni Jehovah? Kaya dapat nakita natin ano ba yung motibo natin sa pagsasabi sa iba. Ba, yan ba'y pagbubuhat ng sarili nating bangko na nangahulugan yun ng pagyayabang? O ito'y para angatin mo siya? Yung mahina ay matulungan mo na tumibay at magpatuloy para makita niya na malaki ang pagpapala na tinatanggap sa Diyos ni Jehovah. Nasa ano natin yun? Nasa motibo natin yun? Kung paano natin siya sa katuparan?
Yan mismo tinanong Sister King ko nung pinag-aaralan namin ito eh. Paano pagka nagkikwento tayo sa mga kapatid ng karanasan natin? Sabi ko, hindi mo natin pinagayabang yun eh. Kundi minsan tinatanong nila, saka lang tayo nagkikwento. Kasi ang purpose magpatibay. Maganda yung punto ni Brother Loreto, yung motibong mahalaga, no? Baka may marinig kayo nagkikwento ng karanasan pagkatapos, pinagkaranasan pa niya, ba't kinikwento pa niya yung mga nagawa niya? Anong background? Ba't pinag-usapan yun? Yung ba'y para itaas ng sarili niya? O gaya na sinabi, yung ba'y para magpatibay? So maganda, magiging balanse rin tayo rito mga kapatid. Salamat sa pagpapalitaw ng punto na yung Brother Loreto. Sa 7 na tayo. May papakita rin natin ang kapakumbabaan kapag nagpapayo tayo o nagtutuwid. Halimbawa, baka kailangan nating payuhan ng diretsahan ang isang kapatid o ang anak natin. Magagawa pa rin natin yan sa mabait na paraan, gaya ng ginawa ng anghel nang ituwid niya si Juan. Diretsahan ang payo niya pero hindi nakakawala ng dangal. Kung hindi natin iisiping nakakataas tayo sa pinapayuhan natin, magiging magalang at maawain tayo kapag nagbibigay ng payo na galing sa Biblia. Okay, tanong natin dito sa 7, paano tayo magiging mapagpakumbaba kapag kailangan nating magpayo o magtuwid? Maganda sumagot dito, mga magulang at saka yung mga elders na nagpapayo, di ba? Sister Simon, tawag tayo ng nanay. Naalala ko po kasi yung ilustrasyon na dalawang paraan ng pagpapasa ng bola. Pwedeng ipasa ito sa nakakasakit na paraan, pwedeng hindi rin. Kaya ganun din naman po ang mga magulang, kailangan kapag sila ay nagpapayo o nagdidisiplina, sabi nito mabait na paraan, hindi nakakawala ng dangal, magiging magalang, maawain tayo kapag nagbibigay ng payo, kahit sa mga anak natin. Bullseye yun, sakto. Ba't binanggit yung Colossus 4:6? Anong connection doon? Anong punto? Huwag natin basahin ng teksto, komentuhan natin ng punto. Brother Alcantara. Pag po tayo ay nagsasalta, kailangan po na... Wala po yung sound. Kaya po tayo nagpapayo, kailangan timplahan po natin ang asin. Ayun, timplado lang, Pagka sumobra asin, hindi na masarap yan, Brother Alcantara, Kailangan timplado lang. Tapos yung unang salita, Brother Kevin. Binanggit po yung laging mabait sa inyong pananalita na tinimplahan ng asin. Ang asin, preservative. Nagpipreserba. Pinananatili niya. So kahit magpapayo tayo sa isa, pinananatili natin yung dignidad, ganun din naman yung paggalang ng isa sa kanyang sarili. Ayan, Magandang pwede isingit din na laging mabait kapag nagpapayo, kapag nagtutuwid. Kasi sabi, laging mabait sa inyong pananalita. Exception, paggalit. Pagka may tutuwid. Hindi, Walang ganun sinabi sa Bible, Kaya mga magulang, maganda na mapaalalahanan dito. Kung minsan, pagka nag-init ng ulo mo, iba nang sasabihin mo, iba nang paraan ng pagkasalita, Kaya pagka ganun, ano mo nagagawin para hindi pumutok ang bulkan? Sister Jennifer. Kasi po, karaniwan pagpagod na po yung magulang, ganun, tapos paulit-ulit po yung ginagawa. Kaya siguro po ito ay opener sa amin na magulang na huminto muna saglit, lumabas muna, manalangin. Tapos pag medyo kalmado na po, tsaka na lang po kausapin. Okay, salamat. Okay na tayo. Punin natin yung kapakumbaba. Natuto tayo sa mga anghel dito, Ngayon punta tayo sa mahal na mga anghel ang mga tao. Sa paragraph 8 tayo. Mahal ng mga anghel ang mga tao. Hindi sila malayo sa atin. Nagsasaya ang mga anghel kapag may isang nawawalang tupa na bumalik kay Jehovah. Masaya rin sila kapag binago ng isang tao ang paraan ng pamumuhay niya at nagsimulang maglingkod sa Diyos. Tinutulungan din tayo ng mga anghel sa pangaral. Hindi sila ang mismong nangangaral, pero pwede nila tayong akayin sa isang individual na gustong makilala si Jehovah. Siyempre, hindi natin masasabing ganyan palagi ang nangyari kasi pwedeng gumamit si Jehovah ng ibang paraan para magawa iyan. Pwede niyang gamitin ang banal na espiritu niya. Pero sigurado tayo na talagang ginagamit ni Jehovah ang mga anghel niya. Kaya kapag nangaral tayo, alam nating nandyan sila para suportahan tayo. Paragraph 8, dalawang tanong din sa A. Mabasahin natin muna ng Lucas 15:10. Sino gusto bumasa? Brother Kyle de Asis, pakisuyo. Sinasabi ko sa inyo, nagsasaya rin ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan nagsisisi. Okay, salamat. Pagpasa.
Tanong natin sa sa A, ayon sa Lucas 15 Gs o 15:10, paano ipinakikita ng mga anghel na mahal nila ang mga tao? Sister Loreto. Ayon nga po sa binasang teksto, binanggit po doon na kapag may isang nawawalang tupa na bumalik sa Diyos na Jehovah, nagsasaya sila. At gayon din, kapag binago naman po ng isang tao yung paraan ng pamumuhay nila at maglilingkod ulit sa Diyos na Jehovah, nagsasaya din po sila. Ayun. Sino yung katulad ng nawawalang tupa dyan sa application na bumalik? Sino yun? Sister Ongking ko. Yung mga kapatid na naalis at bumalik na ulit. Ayun. Yung ating kinakabisal ng tiwala, gano'n? Mapakita ng dangal din sa kanila, no? Inalis, tapos bumalik, binalik. Salamat, punto na yan. Ngayon tayo sa B, no? Paano tayo tinutulungan ng mga anghel sa pangangaral? Ano yung tulong na binibigay nila pag tayo nangangaral? Sila mismo kakatok sa pinto? Anghel po. Hindi tao no? Anghel po. Sister Jam Mendoza. Hindi po sila yung mismong nangangaral, pero pwede po nila tayong akayin sa isang individual na gustong makilala si Jehovah. Ayun. Tama, no? Meron tayong picture dyan, di ba? Tingnan natin yung picture. Ano yung tagpo dyan sa picture na yan? Anong nailarawan natin dyan? Sister Maricar. Makikita po dun sa background yung mga anghel, tapos merong isang couple na saksi na may dalang cart, marahil tapos na sila sa pagka-cart. And then makikita dun sa kaliwa yung babae na parang namumroblema. Ayon dun sa caption, mukhang naisip ng sister na posibleng inaakay siya ng mga anghel sa babaeng iyon, yung mukhang problemado, na parang kailangan ng tulong sa spiritual. Kaya kinausap niya yung babae. Galing, ano? Salamat, Sister Maricar. Brother Alboro. Kaya patunay ito na talagang anghel ay nagsusuporta sa atin para may pangaral ang mabuting balita ng kaharian. Yan totoo na binanggit sa 14:6 ng Apokalipsis na sa bawat bansa, bayan, tribo at wika, dinadala yung mabuting balita ng kaharian. Kaya makita natin na sa ating mga tao na nakakausap nila. At yun din ang dapat natin gawin. So kung tayo kung walang lumabas, tapos yung anghel ang gagawin ng anghel. Sino kaya ang kain ko rito? So maganda ito, makita natin yung kailangan. Sister Jennifer Homok, salamat Brother Alboro. Naalala ko lang po yung kahapon, kagabi, na binigyan po ako ng tracts. Tapos sabi po nung nandun sa counter, sabi niya, saksi ni Jehovah. Tapos sabi po nung, may kakilala ka ba? Sabi ko po. Sabi niya, matagal po akong study. Matagal din po akong ini-study noon. Pero nahinto, sabi ko, ayan, maganda kasi may online dyan na pag-aaral. Pwede kapag sobra kang busy. Sabi niya, parang nilalapit ako ni Jehovah sa organisasyon niya. Oo, tama ka, sabi ko po. Ang galing, ano? Salamat, ano? Puntahan natin yung, meron pa ba ibang paraan na binanggit dyan? Ba't binanggit yung gawa 1, 16, 6, and 7? Anong connection nun? Sister Moyo. Kasi po pwede rin pong gamitin ng Diyos na Jehovah yung banal na espiritu niya. Yan ang nangyari kanino? Kaninong karanasan yan? Hindi anghel ang nagsalita, no? Kaninong karanasan yan? Sino nakakuha ng ganyang pag-akay ng Holy Spirit? Sister Ongking ko. Masasalita, nakita ko yung sinasabi niya. Si Pablo. Ayun, okay. Ngayon, meron tayong sinagot ng mga panalangin. Hindi natin babasahin, pero pwede ba kayong bumanggit dito ng karanasan na nandun yung pag-akay, posibleng ginamit ni Jehovah ang anghel niya para sumunod ng mga karanasan. Sino gusto magkwento? Sa Peru, pili kayo. Gusto nyo sa yung taga-Romania, yung isa nagbebenta ng kotse, alin dyan ang pipiliin nyo? Sister Simon. Doon sa Peru po, yung isang 12 taong gulang na bata, kasama yung nanay niya, nagpo-phone witnessing. At nagkataon yung kausap niya pala na babae, ay nananalangin din na sana may tumulong sa kanya. At sabi ng babae, parang ikaw yung sagot dun sa panalangin ko. Kaya nag-Bible study at nagsimula na rin dumalo. Galing, ano? Okay. Tapos nakita niya, meron din tinuturo, puntahan pa natin, ano? Natingnan ba niya yun? Meron pa ibang mga, bukod dito sa 3 karanasan, may tinuro pa sa ating referensya, no? Ano yung referensya na yan?
Saan titingnan? Tinuro tayo. Brother Simon. Pwede po nating tignan yung Watchtower Publication Index sa heading na Angels at yung subheading na Angelic Directions. Ayun. I-click nyo lang yan, lalabas na kahit wala kayong Watchtower Index sa inyong gadget. Ano? Nakapili ba kayo ng isa ron? Nagustuhan nyo? Ito yung kwento. Sister Maricar? Yung isang binanggit po na karanasan, yung dalawang publisher, may kasama silang bata. Tapos nung magtatalanghali na, titigil na sana sila doon sa pangangaral. Pero yung bata, hindi siya mapakali. Gusto niyang puntahan yung isang bahay. Nung pumatok siya, lumabas yung babae. Tapos lumapit yung dalawang saksi. Na nagulat sila nung sabihin ng babae na nagpe-pray siya na meron sanang dumating para tulungan siya na maunawaan yung Bible. Kaya na-arrange yung Bible study. Galing, ano? Kaya nakita natin ang mga karanasan na yan na nagpapakita meron talagang tulong ang mga anghel. Ano? Eh, doon sa Romania, ano maganda rin sa Romania? Nagbilin pa yung amo niya, no? Balikan na natin. Punta na tayo sa paragraph. Pinag-usapan natin karanasan. Siya ay, tulungan ko na kayo. Dating Bible study, tumigil. Tapos gusto na ulit mag-aral ng Biblia. Nagtrabaho sa blank. Saan lugar nagpunta? Tapos ano nangyari, Sister Loreto? Nagtrabaho po siya sa Italy bilang caregiver. Okay. Tapos sinabihan po siya na may pinabili po sa kanya sa tindahan. Sabi nung amo niya, huwag mong kausapin yung nagtitinda doon kasi siguradong kakausapin ka. Kasi saksi ni Jehovah yun. So, ginawa niya, pumunta siya doon. Tapos yun niya, nagpatotoo yung brother sa kanya. Tapos sabi nung babae, tinuring niya yon na sagot ng Diyos na Jehovah sa panalangin niya. Kaya nakapag-aral po ulit siya ng Biblia at sumulong. Ang galing, ano? Ginamit yung amo niya, no? Yung pala yung para masagot, ano? Okay. So, okay, patuloy na tayo mga kapatid. Sige tayo sa paragraph 9. Paano natin matutularan ang pag-ibig ng maanghel sa mga tao? Kapag may ipinatalastas na nakabalik na sa organisasyon, pwede tayong magsaya gaya ng maanghel. Pwede nating lapitan ang kapatid na iyon at iparamdam sa kanya na mahal natin siya at masayang masaya tayo. Matutularan din natin ang maanghel kung gagawin natin ang buong makakaya natin sa pangaral. At gaya ng maanghel, pwede nating suportahan ang iba sa ministeryo. Halimbawa, pwede nating samahan sa paglilingkod ang isang baguhang mamamahayag. Pwede rin nating tulungan ang mga kapatid na may edad o may sakit para makapangaral pa rin sila. Tayo sa number 9. Paano natin matutularan ang pag-ibig ng mga anghel sa mga tao? Ginamit na pangalan dito. Maraming kapangalan sa kongregasyon natin. No? Mga nakaka-relate sila rito. Ate kay Sister Lenny. Gaya po ng mga anghel, pwede po tayong magsaya kapag may ipinatalastas po na nakabalik na sa organisasyon. Pwede po nating lapitan ng kapatid na iyon at iparamdam po sa kanya na mahal natin siya at masayang masaya tayo. Okay. Salamat, ano? So, tungkol naman dun sa isa pang gawain natin, ano pang isang larangan na doon natin may pakita yung pag-ibig? Ginamit dito yung teksto ay Ecclesiastes 11:6. Ano yung saan tayo tinuturo nito? Brother Awao? Tinuturo po sa atin ito na hanggat maaari sa lahat ng pagkakataon, makapangaral po tayo upang may mapahatiran tayo ng salita ng Diyos at ang Diyos na Jehovah na ang tutulong sa atin. Okay. So, yun isang paraan. Ano pa ibang pwede natin gawin tungkol sa pangangaral para ipakita ang ginagaya natin ng mga anghel? Sister Beryl. Pwede rin po nating suportahan ng iba sa ministeryo. Halimbawa, samahan natin sa paglilingkod yung mga baguhan nating mga kapatid o kaya tulungan yung mga kapatid na may edad o may sakit para makapangaral pa rin po sila. Kita niyo, no? Marami tayong gagayahin sa kanila, no? Punta tayo dito sa number 10. Yung na-experience dito. Paano kung limitado lang ang kaya nating gawin dahil sa kalagayan natin? May magagawa pa rin tayo para makipagtulungan sa mga anghel sa pangaral. Tingnan ang halimbawa ng isang sister sa India. Mga 20 taon ng pioneer si Sarah. Nang magkasakit siya at hindi na makatayo o makalakad, syempre, lungkot na lungkot siya. Pero nakatulong sa kanya ang mga kapatid at ang regular na pagbabasa niya ng Biblia para maging masaya ulit siya. Pero dahil nagbago ang kalagayan niya, kailangan niyang i-adjust ang paraan ng paglilingkod niya. Dahil hindi man lang siya makaupo para mag-letter writing,
Telephone witnessing lang talaga ang kaya niya. Kaya tinawagan niya ang mga dati na niyang dinadalaw. Sa mga tinawagan niya, may mga sinabi sila na mga interesado ring mag-aral ng Biblia. Dahil dito, nagkaroon ng 70 Bible study si Sarah sa loob lang ng ilang buwan. Pero hindi niya kayang asikasuhin ang lahat, kaya ibinigay niya ang iba sa mga kakongregasyon niya. Marami sa mga ito ang dumadalo na sa mga pulong. Gaya ni Sarah, ibinibigay rin ng maraming kapatid ang buong makakaya nila sa pangaral. Siguradong masayang-masaya ang mga anghel na makasama sila sa ministeryo. 10. Anong matututuhan natin sa karanasan ni Sarah? Sister Gladys Alcantara. Nag-focus po si Sarah sa kung ano ang kaya niyang gawin. Kaya nag-adjust siya. At ang resulta nga ho, yung mga dati niyang mga RV ay kanyang tinawagan. Nag-letter, kaya ang resulta nga nun, dahil sa kanyang pagtawag, nagkaroon siya ng instant na Bible study, pero hindi naman niya kayang i-manage lahat yon. Kaya humingi siya ng tulong sa mga kapatid. Kaya nga ang naging resulta ay naging masaya yung mga kapatid at ganun din siya. Ilan nga yung Bible study na nagawa niya? Nung una? Nakailan siya? Oh. Tatawagin ko sana kapag katabi ng Ethan. Itataas si Ethan. Sige, si Ethan ang tatawagin ko. 70 po. Dami, no? Anong position niya pagka nag-study siya? Nakatayo, nakaupo? Mr. Loreto? Nakahiga lang po siya kasi hindi nga po daw siya makaupo man lang. Yung nakahiga, pwede mag-conduct ng Bible study. Paano kaya yung nakakatayo at nakakaupo? Pwede rin, ano? Kahit huwag naman 70, no? Natin kaya yun, ano? Di ba? Magandang pampasigla ito sa mga kapatid na naghahanap ng Bible study, no? Kahit isa lang muna, no? Di ba? Galing, ano? So, anong iba pang nakuha niyong punto rito kay Sarah? Sister Brother Ulicino. Maganda rin po dito yung pinakitang kapakumbabaan ni Sarah dahil nagkaroon po siya ng 17 study. Inamin po niya yung kanyang limitasyon at ibinigay niya po ito sa mga kapatid sa kongregasyon niya. Pinamigay niya, no? Sayang, ako nagsimula nito eh. Ba't ko ipamimigay ito? Hindi mo kaya, no? Tama yung sabi niya. May limitasyon eh, no? Maganda yung point niya, no? Ano pang lesson nakuha niya? Sister Maricar. Nakita ko rin po dito na kaya dumami yung Bible study niya kasi nung tinatawagan niya yung mga dating interesado, nag-refer yung mga interesado na yun, na mga gusto ring mag-aral ng Bible. Kaya pwede rin po natin gawin yun. Oo nga, ano, referral method. Ano? Sino pa sa palagay mo interesado ng ganitong pag-aaral? Very good, ano? Pero ginawa ba niya ang dahilan yun? Na maintindihan na ako ng Diyos. Ako hindi na makaupo. Kaiga lang eh. So, Bible reading nila ako, dalo sa pulong. Nakita ba niya yung punto na yan? So kahit anong kalagayan natin sa buhay, kahit anong sitwasyon natin, pwede pa rin tayong magpatuloy. Gawin yung kaya lang natin, ano? Yung magagawa natin para sa suportahan natin yung gawain na ginagawa din ng mga anghel. Ano? Baka meron kayong ganyang karanasan, pwede kayo magdagdag, magkwentuhan tayo mamaya. No? Kung natin yung isa pa na pangatlo, na katangian ng mga anghel na gusto natin tularan, nagtitiis ang mga anghel sa 11. Napakagandang halimbawa ng tapat na mga anghel pagdating sa pagtitiis. Libu-libong taon na nilang pinagtitiisan ang kawalang katarungan at kasamaan. Nakita nilang nagrebelde kay Jehovah si Satanas at ang maraming iba pang anghel na kasama nilang naglilingkod noon. May pagkakataon pang nilabanan ng isang makapangyarihang demonyo ang isang tapat na anghel. Isa pa, mula nang magkaroon ng mga tao, nakita ng tapat na mga anghel na pinili ng karamihan sa mga ito na huwag maglingkod kay Jehovah. Pero nananatili silang tapat at naglingkod kay Jehovah ng masaya at masigasig. Alam nilang aalisin ng Diyos ang lahat ng kawalang katarungan sa tamang panahon. 11, paano nagpakita ng magandang halimbawa ang mga anghel pagdating sa pagtitiis? Anong example natin nagtiis sila? Sige, Sister Jimia. Nagpakita nga po ng magandang halimbawa ang mga anghel sa pagtitiis dahil po sa kabila ng matagal na panahon ng pagkakita nila ng kasamaan at kawalang katarungan, nanatili pa rin po silang tapat, masaya at masigasig po sa paglilingkod kay Jehovah.
Hindi natin naisip yun, ano? Nagtitiis, kasama na natin sila nagtitiis. Mas mahaba pa sila nagtiis, ano? Okay. Ano pa yung mga pinagtitiisan nila, nakita nila? Ano yung mga nakita nila, kailangan nilang pagtiisan? Mamanggit na isa. Brother Homo. Yung nakita ng mga anghel yung mga tao na imbis na paglingkuran ng Diyos na Jehovah pero tinanggihan nila. So, malaking pagtitiis yan kasi nakita nila kung na dapat sambahin ng Diyos na Jehovah pero yung mga tao ay tumanggi sa Kanya. Tama, ano? Meron pa 2 punto. Ano pa yung dalawa na doon may pagtitiis sila? O baka isa na lang pwede. Ang punto, mabanggit natin. Balista ko lang nung isa yun, no? Sister Lynn Moyo. Nanatili pong tapat ang mga anghel na ito sa paglilingkod sa Diyos na Jehovah. Taglay yung kagalakan at kasigasigan. Okay. Hindi naapektuhan ng pinagtitiisan. Tapos, ba't nila nagawa yun na magtiis? Andiyan yung mga nagrebelding anghel, may kumampi pa doon. Pinagtitiisan lahat yun, mga comrade nila dati, no? So, ba't nila nagawa yun? Brother Walter Lipad. Dahil alam nilang alisin din ng Diyos yung lahat ng kawalang katarungan sa tamang panahon. Malaking bagay pala yun, no? Yan ang isa sa mga pinagbatayan nila, no? Para sila makapagtiis, ano? Minsan akala natin, tayo lang nagtitiis, ano? Mga anghel pala nagtitiis din. Sa 12. Paano natin matutularan ang pagtitiis ng mga anghel? Gaya nila, baka may nakikita tayong kawalang katarungan o may kumakalaban sa atin. Pero gaya rin nila, nagtitiwala tayo na aalisin ng Diyos ang lahat ng kasamaan sa tamang panahon. Kaya tularan ng tapat na mga anghel at huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Nangako rin ng Diyos na tutulungan niya tayong magtiis. Pwede tayong humingi ng banal na Espiritu niya. Tutulong ito sa atin na makapagtiis at maging masaya. Paano kung may kumakalaban sa iyo o umuusig? Huwag kang matakot. Magtiwala ka kay Jehovah. Lagi kanyang tutulungan at papalakasin. 12. Paano tayo makapagtitiis? Maraming punto ito. Pwede kayong magkomento. Kailangan natin to. Lahat tayo may pinagtitiisan, di ba? Sige, si Sister Sia. Kung magtitiwala po tayo kay Jehovah na alisin niya po ang lahat ng kasamaan sa tamang panahon. Ayun, makapagtitiis tayo. Mukha ng mga anghel, ano? Brother Loreto. Tulad ng mga anghel na nagtitiis din. Dahil sila man ay ininggan niya rin ni Satanas na talikuran ng Diyos. Tayo man ganoon din. May mga tao sa atin ngayon, sa paligid natin na ninanais nila na ilayo tayo sa Diyos. Gusto nila na tayo ay sumunod din sa kanila. Yun ay isang malaking pagtitiis kasi minsan yan ay may halong mga tukso, may halo yung mga pangiinggan niya. Baka nga ikabigyan ka pa ng magandang kabuhayan kung iiwanan mo ang Diyos. Pero yun, pinagtitiisan natin, dahil alam natin na sa isang panahon, mawawala din ang lahat ng mga ito. Ano pa yung tulong na ibibigay ni Jehovah para makapagtiis tayo? Salamat, Brother Loreto. Sister Navares. Hindi nga po natin magagawa ito sa sarili lang po natin, kaya pwede po nating hingin yung banal na spirito para makapagtiis at maging masaya. Tama, no? Ano yung unang Korinto 13? Paano tutulong yan para tayo makapagtiis? Para relax. Binanggit po dito na hindi hayaan ng Diyos ni Jehovah na hindi natin makaya yung pagsubok na darating po sa atin. Kaya gagawa po siya ng paraan na malalabasan po natin ang tukso nun o mga pagdurusan na yun. Ayun. So, tutulungan tayo ni Jehovah magtiis. Pangako niya yun, ano? Eh, kung pinag-uusig tayo, lumaranas ng mga may kumakalaban sa iyo, ano? Para makatutulong tayo magtiis. Brother Kyle Diasis. Kung mayroong kumakalaban o umuusig sa atin, huwag tayong matakot. Magtiwala tayo kay Jehovah. Lagi tayo tulungan at papalakasin. Okay. So, malaking bagay ito. Natutunan natin, ano? Yung Colossus 1:11, ano punto ron? May kinalaman sa Holy Spirit. Balikan lang natin punto rin. Hindi lang tayo tutulungan magtiis. May salitang lilitaw pa dyan na magagawa sa atin ng Holy Spirit. Nabanggit na kanina yung Holy Spirit. Pero ba't binanggit yung Colossus 1:11? Sige, Brother J.E. Tinutulungan po tayo ng Banal na Espiritu para maging mapagpasensya po tayo at masaya habang tinitiis po yung lahat ng bagay. Ayun, nandun yung katangian ng kaligayahan. Punta tayo sa pinapanatili ng mga anghel na malinis ang kongregasyon. Paragraph 13.
Binigyan ni Jehovah ng espesyal na atas ang mga anghel sa mga huling araw. Sa Mateo 13:47 hanggang 49, ang kaharian ng langit ay gaya rin ng isang lambat na inihahagi sa dagat at nakahuhuli ng bawat uri ng isda. Nang mapuno ito, hinatak nila ito sa dalampasigan at pagkaupo inilagay nila sa mga basket ang magagandang klase ng isda, pero itinapon nila ang mga hindi mapapakinabangan. Ganyan ang mangyayari sa katapusan ng sistemang ito. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang masasama mula sa mga matuwid. Sa parapo, dahil sa pangaral natin, milyong-milyong tao sa buong mundo ang nagiging interesado sa mabuting balita. Gumawa ng pagbabago ang ilan sa kanila at naging tunay na mga Krisyano. Pero hindi ganyan ang ginawa ng iba. Inatasan ng mga anghel na ihiwalay ang masasama mula sa mga matuwid. Kaya, malaki ang papel nila para mapanatiling malinis ang kongregasyon. Hindi naman ibig sabihin nito na hindi makakabalik ang sinumang umalis o inalis sa kongregasyon. Hindi rin ibig sabihin nito na wala nang magiging problema sa kongregasyon. Pero makakasigurado tayo na ginagawa ng mga anghel ang lahat para mapanatiling malinis ang kongregasyon. Sa paragraph 13, anong special na atas ang binigay sa mga anghel sa mga huling araw? Kanina, pangaral, ano? Pero dito, ano yung atas na tinanggap nila? Sige. Brother Kimuel. Inatasan po sila na ihiwalay ang masasama mula sa mga matuwid. Yun, ano? Anong naunawaan natin doon, mga kapatid? Pumutok ito sa mga nasa loob ng kongregasyon na kailangang Sister Jennifer. Na kailangan pong alisin. Yun, ano? Pero anong hindi ibig sabihin ito? Pag naalis na, anong hindi ibig sabihin? Brother, Sister Fanny, Gama. Hindi naman ibig sabihin po na hindi na makakabalik ang sinumang umalis o inalis sa kongregasyon. Ayun, ano. Tumutulong mga anghel, malinis sa kongregasyon. So wala nang problema sa kongregasyon, hindi na magkakaproblema. Nandyan pala eh. Kahit yung mga elder pala, hindi na magtrabaho. Mga elder naman pala tumutulong eh. Yung ba ibig sabihin nun? Mabakasyon na yung mga elder. Brother Simon. Hindi nga po ibig sabihin na magiging perpekto na ang loob ng kongregasyon. Meron pa ring problema pero makakaasa tayo ng tulong ng mga anghel. Ayun, tutulungan yung mga anghel. Tapos mga elder pa rin, nandun pa rin yung bahagi nila, no? Para maglingkod bilang pastol, ano? Kaya anong bagay na antikurado dyan ay nandyan sila palagi, no? Para mapanatiling. Matay sa 14:15, maganda itong pagkakapit dito. Paano natin matutularan ang pagsisikap ng mga anghel na mapanatiling malinis ang kongregasyon? Una, gagawin natin ang lahat para maingatan ang kaugnayan natin kay Jehovah. Pipili tayo ng mabubuting kasama at iiwasan ang anumang bagay na pwedeng sumira sa pakikipagkaibigan natin sa Kanya. Sa ganitong paraan, mapapanatili nating malinis ang kongregasyon. Pwede rin nating tulungan ng mga kapatid na manatiling tapat kay Jehovah. Halimbawa, paano kung nalaman nating nakagawa ng maluhang kasalanan ng isang kapatid? Dahil mahal natin siya, sasabihin natin siyang lumapit sa mga elder. Kung hindi niya gagawin iyon, tayo ang magsasabi sa kanila. Gusto nating matulungan agad ang mga kapatid nating may sakit sa espiritual. Nakakalungkot, kailangang alisin sa kongregasyon ng ilang nakagawa ng malubhang kasalanan. Kapag nangyari yan, titigilan na natin ang pakikisama sa kanila. Makatulong ito para mapanatiling malinis ang kongregasyon. Isa pa, mas matutulungan natin ang mga inalis sa kongregasyon kung hindi tayo makikisama sa kanila. Sa paggawa nito, pwede silang matauhan at makapag-isip na maglingkod ulit kay Jehovah. At kapag nakabalik sila, magsasaya tayo kasama si Jehovah, kasama ni Jehovah at ng mga anghel niya. Okay, dito sa 14:15 tayo. Ang tanong natin ay, paano natin matutularan ang pag-isikap ng mga anghel na mapanatiling malinis ang kongregasyon? Meron tayong artwork din dito. Anong gagawin natin? Sige, si Eli Boy. Gagawin po natin yung lahat para maingatan po yung kaugnayan natin po kay Jehovah. Okay, very good. Yan ang project mo, no, Eli, ha? Ano pa yung isa na gagawin natin? Sister Remy, Kalimlim. Pipili rin tayo ng mabubuting kasama at iiwasan yung mga anumang bagay na pwedeng sumira sa pakikipagkaibigan natin sa kanila. Yun, kasama yun para maingatan yung kaugnayan natin, ano?
Kasi kung hindi tayo mag-iingat, masisira hindi tayo tayo magiging problema, no? Tayo magiging parumit sa kongregasyon. Ano pa yung magagawa natin? Pag may mga kapatid na gusto natin tulungan maging tapat, nalaman natin, meron siyang problema, maselang na kasalanan, sinabi sa iyo. Secret yan, ha? Magkaibigan tayo, huwag mo kong itatraidor, ha? Huwag mo kong susambong sa mga elder, ha? O sige, promise. O, ganun ba yun? Nagiging traidor ka ba? Ano ba yung punto rito, mga kapatid? Sister Navarez, Sheila. Papayuhan po natin sila na lumapit po mismo sa mga elder. At kung hindi po nila yung gagawin, tayo po yung magsasabi. Dahil pagpapakita po ito ng pag-ibig din sa mismong kapatid dahil may sakit siya. Okay. Tingnan natin yung larawan. Wala tayo sa picture. Pwede niyo komentuhan yung larawan. Sige, Sister Idar, pakisuyo po. Sa unang picture, may dalawang sister nag-uusap. Yung isa, sinasabihan niya, yung isang sister na mukhang masama talaga ang reaksyon. Advisean niya na makipag-usap na sa mga elder tungkol dun sa kasalanan na nagawa niya. Ayun. So makita natin sa pangalawang picture, mukha yatang hindi ginawa ng sister yung advice niya. Kaya siya na lang. Ang galing, ano? Oo, nakipag-usap sa mga elder. Kaya niyo bang gawin yan, Sister Edar, pag mangyayari sa inyong sitwasyon na yan? No? Okay, no? Very good, ano? Ano ba, kinausap mo ngayon, hindi sabi sa elder, bukas sasabihin ko na sa mga elder. Yan ba yan? Sister Sarah Simon. Bibigyan din po natin siya ng sapat na panahon. Mga 1 taon, ano? Ay, hindi. Masyado matagal yata yun. Mga tuwirang panahon lang, ano? Hindi naman isang araw lang din, ano? Ba't natin gagawin yan? Hindi ba parang inaano natin siya? Parang naging trader tayo sa pagkakaibigan, pinagkatiwalaan ka tapos ikaw ngayon na magsasabi sa mga elder pa. Chismis ba yun? Mr. Komok? Hindi po, kasi pagmamalasakit po natin sa kanya para matulungan po siya agad dun sa kanyang sakit sa espiritual. Ayun. O ipagsasabi mo pa sa iba yun, oy, sinumbong ko sa elder ito, ayaw magtapat. Ayun, ang chismis na, no? Pero nagsumbong ka sa otoridad, hindi chismis yun kasi sila yung kikilos, no? Kung ayaw talaga, ano pa isang gagawin natin? Kung halimbawa, natiwalag na, kaibigan natin to, no? Anong gagawin natin ngayon? Brother Simon. Kung naalis nga po siya sa loob ng kongregasyon dahil sa hindi siya nagsisi, titigilan din natin ang pakikisama sa kanya. Anong dalawang dahilan? Ba't natin gagawin yon? Anong dalawang dahilan? Brother Giovanni, Homo. Una, matutulungan natin na mapanatiling malinis ang kongregasyon at patulungan din natin yung nagkasala na makabalik, na maisip niya yung dahilan kung bakit siya dinisiplina at makabalik siya sa paglilingkod kay Jehovah. Okay. Doon tayo sa 16, last paragraph. Napakalaking pribileyo na matuto tungkol sa mga anghel at makasama sila sa paglilingkod. Tularan natin ang magagandang katangian nila, ang kapakumbabaan nila, pag-ibig sa mga tao, pagtitiis at pagsisikap na mapanatiling malinis ang kongregasyon. Kung tutularan natin ang tapat na mga anghel, magiging bahagi tayo ng pamilya ni Jehovah magpakailanman. Brother sa bangka, sa iyong paglilingkod sa amin. 16, anong gusto mong tularan sa mga anghel? Maraming binanggit pero pinapipili kayo. Ano ang gusto niyong tularan doon? Sister Bayanin. Pagkumbaba. Ayan. Salamat po, no? Kayo naman. Ayan, si Jessica. Sister Jessica. Pag-ibig sa mga tao. Okay, very good. Salamat, ano? Sister Sarah, anong gusto mong tularan? Katingin sa akin, Ang kanila pong pagtitiis. Oo nga, no? Tama, no? Sister Dolores Aguilar. At ang pagsisikap na manatiling malinis ang kongregasyon. Ayan, ano? Okay, matakot lumapit sa elder pag may alam kayo na ayaw lumapit. Ano po, Sister Dolores? Okay, tapos na tayo mga kapatid sa ating pag-aaral. At ano magiging resulta pag ginawa natin yan? Brother Doom. Magiging bahagi nga tayo ng pamilya ni Jehovah magpakailanman. Ang galing, ano? Ang pambihirang reward. Review tayo. Paano natin matutularan ang mga anghel sa kapakumbabaan? Sister Roda de la Cruz.
hindi po natin ipagyayabang yung nagawa natin na paglilingkod kay Jehovah at hindi rin natin isipin na mas mahalaga tayo sa iba dahil mas matagal na tayo naglilingkod o dahil sa mga pribileyo natin. Yung kanilang pag-ibig sa mga tao. Sister Dum. Na gaya po ng mga anghel, pwede nating suportahan yung iba sa ministeryo at gawin natin yung buong makakaya natin sa pangangaral. Okay, ang mga namin yan, ha? Sister Dum, ha? At yung pangatlo, pagkisikap na mapanatiling malinis ang kongregasyon. Well, Alburo. Ingatan na huwag tayong maging rebelyoso o kaya matigas ang ulo. Kailangan natin magpasakop sa theocratic o visible na organisasyon ng Diyos na Jehovah. Okay, salamat po. Sister Kapampangan, Lenny. Gagawin po natin ang lahat para maingatan po ang kagnayan natin kay Jehovah. Tutulungan din po natin ang mga kapatid na manatiling tapat kay Jehovah. At kung hindi po tayo makikisama sa mga inalis sa kongregasyon. Ang galing, ano? Tapos na tayo mga kapatid, ano? Marami tayong natutunan, ano? Nakita ko yung iba hindi nagkomento pero nakikinig mabuti, no? Ina-absorb niya mabuti yung pinag-aralan, no? Very good. So sa Zoom, meron din tayo mga kapatid na kinabang sa pag-aaral na ito, no? Nakita natin yung mga anghel ay kasama natin sa ating hindi lang pangbuong daigdig, ano? Pantantinukob na pamilya at sila ay tumutulong sa atin, ano? Okay. Kaya paglalabas kayo bukas o mamaya o sa susunod na mga araw, alala natin, nandiyan ang mga anghel, ano? Nakasama sila sa gawain natin. Tapos na tayo ay aawit naman ngayon ang ating pag-awit ng papuri kay Jehovah. Maganda yung awitin natin, Song 123. Magpasakop sa Theocraticong kaayusan.